Magandang umaga, grade 2. Okay, nandito na ngayon tayo sa Module 1, Quarter 3 ng Filipino. Okay, at ang ating topiko ay tungkol sa kasarian ng pangalan. Ang kasarian ay tinutukoy bilang isang pag-uuri ng isang pangalan upang halip bilang pambabae, panlalaki, o neuter. Ang pangalan ay may 4 na kasarian. Sa pamamagitan nito, ikaw ay matutulungan na maiwasan ang pagkalito tungkol dito. Sana ang kaalaman ng Panginoon ang gabay natin upang makamit natin ang tagumpay sa araling ito. So bago magsimula, manalangin tayo. Ama namin, nagpapasalamat kami sa biyayang ibinigay niyo sa amin araw-araw. At ngayon, humihingi kami ng tulong sa inyo na tulungan mo kami sa pag-aaral, lalo na sa araling ito. Maraming salamat sa pagmamahal. Sa pangalan ng Ama. Amen. Sige. Okay, bago niyan, balikan natin ang kwento sa Biblia tungkol sa nawawalang barya. May isang babae na mayroong 10 baryang pilak. Ngunit sa kasamaang palad, nawala niya yung isa. So ilan na lamang ang natira? Kaysa 10 barya, mayroon na lamang 9 na natira. Pero mahalaga sa babae yung kahit isang barya lamang. So ibinuhos niya ang buong oras niya sa isang araw sa paghanap ng nawawalang barya. Hanggang natagpuan talaga niya ang barya. Nang matagpuan niya, lubos ang kanyang kasiyahan at dahil dito, ipinaabot niya sa kanyang mga kapitbahay. Ano kaya ang reaksyon ng kanyang kapitbahay? Nasiyahan ba o wala lamang? Nasiyahan din ang kanyang kapitbahay dahil siya ay masaya at natagpuan niya ang nawawalang barya. Katulad din sa Panginoon. Okay, kung tayo ay hindi nagiging malapit sa Kanya, or katulad din ng mga pastor natin or ang mga leader natin sa church, sila din pag may nawawalang miyembro ng ating simbahan ay hinahanap din upang mapapalapit pa rin, maibalik sa Panginoon. At ganoon na lang din ang kasiyahan ng ating simbahan kapag ang lahat ay bumabalik sa Panginoon. Okay, so sa ating reflection, sa ating devotional, meron lamang akong katanungan. Ilang barya ng pilak ang nawala sa babae? Tama, isa. Nang nakita ng babae ang nawalang barya, ano ang kanyang naramdaman? Siya ba ay nalungkot, nasiyahan? Tama, nasiyahan ang babae. Sige, mag-proceed na tayo sa ating aralin. Okay, sa pagtatapos ng linggong ito, ating subukang masulat ang mga pangalan ayon sa kasarian sa pamamagitan ng pag-uuri nito sa tamang hanay ng pangalan. At syempre, ang ating learning target 1 ay maaari makilala ang mga kasarian ng pangalan sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga halimbawa. At ang learning target 2 natin ay maaaring itugma ang panlalaking kasarian sa pambabaing kasarian ng mga pangalang ibinigay. Handa na ba kayo? Bago niyan, balikan natin ang pangalan na napag-aralan na natin noong nakaraang aralin. Kasi lagyan ng check kung pangalan, pakisulat ang inyong sagot sa loob ng kahon na nasa tabi ng numero. Okay, handa na kayo sa inyong mga module? Okay, nandyan ang gawaing ito ay nasa page 4 ng inyong module, module 1 sa Filipino. Okay, handa na. Prutas, ito ba isang halimbawa ng pangalan? Kung ito ay isang halimbawa ng pangalan, pwede nating lagyan ng check. Katulad nito. Okay. Ang number 2, maganda. Ito ba isang halimbawa ng pangalan? Hindi. Sunod, Diyos. How about langit?
Ay hindi rin. How about Elias? Yes, ito ay isang pangalan ng tao. Magaling at naalala niyo pa ang inyong aralin tungkol sa pangalan. Tayo ay mag-proceed na sa susunod. Okay, may 4 na kasarian ang pangalan. Yan ay ang panlalaki, sunod ay ang pambabae, di tiyak, at saka ang walang kasarian. Isa-isahin natin itong pag-aralan kung ano-ano ang mga ito. Ano ang halimbawa ng pambabae? Okay, pag sinabing pambabae, mga ngalang pantawag sa babae. Okay, halimbawa, ina, reyna, ate, ale, tindira, binibini, prinsesa. Yon ay halimbawa ng mga pangalang pambabae. Kayo naman ang magbigay ng mga halimbawa ng pangalang pambabae. Sige nga, magbigay ng isang halimbawa ng pangalang pambabae. Nakabigay na? Tama. Mayroong pangalang Rita, ano pa? Gwyneth, yan ay pambabae. Ano pa? Shamiha. Yes. Ano pa? Ha? April. Oh, sige. Ano pa? Mayroon pa ba? Sige, isa-isahin natin. So, naintindihan na ang pangalang pambabae. Pag ang pangalan ay tumutukoy sa babae, yan ay pangalang pambabae. Sunod, ang pangalang panlalaki. Balikan natin ang pangalang panlalaki. Pag sinabi namang pangalang panlalaki, ay mga ngalang pantawag naman sa lalaki. Halimbawa, pakibasa nga, sabay-sabay natin basahin. Ready? Hari, doktor, abogado, prinsipe, lolo, kosinero. Okay, mayroon pa. Sige, mag-isip kayo ng halimbawa ng pangalang panlalaki. Go. Yes, Marcos, Hero, Nico, Jofren, Zariel, Kyle James. Yon ay mga halimbawa ng pangalang panlalaki. Kuya, Cargador. Ano pa? Carpentero. Yun ay tumutukoy sa pangalang panlalaki. Again, pag sinabing pangalang panlalaki, ito ay tumutukoy sa kasarian na lalaki. Sunod, yung pangatlo ay ang di tiyak. Pag sinabing di tiyak, ibig sabihin hindi ka sure kung lalaki ba o babae. You are not sure if it is a girl or a boy. Okay, halimbawa, kapatid. Mayroon kang kapatid na maaring kapatid mo ay lalaki o babae. Pinsan or cousin, same man. Mayroon kayong cousin na lalaki, mayroon din cousin na babae. Nurse, mayroong nurse na lalaki at saka may nurse din na babae. Siyempre, mag-aaral, manlarlaro, kamag-anak, presidente, guro, mang-aawit, tao. Sila ay either lalaki o babae. Sunod. Naintindihan na ang pangalang, ang kasarian na di tiyak? Yes. Ito pa rin ay tumutukoy either sa babae or sa lalaki. Okay. Sunod. Ang pang-apat ay walang kasarian. Pag sinabing walang kasarian naman, ito ay tumutukoy sa mga pangalan na walang buhay. Objects. Na wala sang life. Example, ballpen. Ano pa? Notebook. Mesa. Yan ay pangalan na walang kasarian. Or halimbawa, sabay-sabay natin basahin. Ready? Go. Lapis, posporo, troso,
tsinelas, payong, mesa, aklat. Okay. Mag-isip kayo ng mga halimbawa ng pangalan na walang kasarian. Ibig sabihin, hindi siya girl, hindi man siya boy. Okay. Walang kasarian, walang buhay. Ito ba ay may kasarian? Wala. Yung cellphone ay walang kasarian. Ano pa? Yung roller, may kasarian o wala? Wala din. Halimbawa na lang ay ang notebook ito ay napabilang din sa walang kasarian. Yung pera o yung barya, ito ba ay may kasarian? Wala rin. Kaya naintindihan na ang 4 na kasarian ng pangalan. Balikan natin. Yan ay ang panlalaki na tumutukoy sa lalaki, ang pambabae na tumutukoy sa babae, ang di-tiyak kapag ito ay tumutukoy sa hindi kasigurado kung babae or lalaki or maaaring babae, maaaring lalaki, at saka yung pang-4 ay ang walang kasarian. Katulad na lang ng kumot, unan, ano pang nasa paligid ninyo? Tingnan sa paligid ang mga walang kasarian na pangalan. Upuan, suklay, tama, plato. Yon ay ang mga halimbawa ng mga walang kasarian na mga pangalan. Kaya naintindihan na natin? Mag-proceed na tayo sa susunod. Okay, so subukan natin kung naintindihan ba talaga ang pinag-aralan natin. Kunin ang lapis at sagutin yung nasa page 5. Ang nasa pahina 5 na gawain. Ready? Nandiyan na? Okay, handa na. Basahin ng sabay-sabay ang panuto. Ready? Start. Isulat ang mga sumusunod ayon sa kasarian. Isulat ang PL kung panlalaki, PB kung pambabae, DT kung di-tiyak, at WK kung walang kasarian. Pakisulat ito sa iyong sagot sapat lang. So dito natin isulat. Salamin. Okay, I will give you a minute to answer it. And then we are going to see if your answer is correct. Number 1 is salamin. Write your answer right away. Number 2, magulang. May magulang ba na lalaki? May magulang ba na babae? Or lalaki lang talaga? Or babae lang talaga? Kung pambabae yan, isulat ang PB. Kung panglalaki yan, isulat ang PL. At kung hindi tiyak, dahil tumutukoy ito sa maaaring babae o lalaki, isulat ang DT. At WK naman pag walang kasarian. Number 3, tiyo. Or in English, that is uncle. Number 4, ina. And number 5, florera. You know what is florera? Flower vase. Okay, number 5 is florera or flower vase. Ang number 1 na salamin means mirror. Okay, so pencils up. Let's check your work. Okay, I want you to check your work if your answer is correct. Salamin is, walang kasarian or WK. Next, magulang. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. So, ibig sabihin, pwede nating isulat dito na di-tiyak. Tiyo. Siyempre, panlalaki yan. PL. Kung check yung sagot ninyo, you can mark it check. Number 4, ina. Pambabae. So, PB. And number 5, florera. Walang kasarian. WK. Yes. Nakuha lahat ang tamang sagot? If it is so, then you can write 5/5. Wow! Galing. So, erase na natin to. At saka pumunta na sa sunod na gawain.
Okay. Okay, basahin natin na ang sabi ng sa Genesis 1:27, basahin natin ng sabay-sabay. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So ang mga tao ay ginawa ng Panginoon na lalaki at babae lamang. Wala nang ibang kasarian para sa tao. Ang tao ay ginawang lalaki at babae lamang. Sunod. So pumunta na tayo sa learning target 2. We're moving here. Ano naman ang ating objective nito? Maaaring itugma ang panlalaking kasarian sa pambabaing kasarian ng mga pangalang ibinigay. Halimbawa, panlalaki, pambabae. Ano ang halimbawa ang panlalaki ay doktor, ano naman ang pambabae? Ito ay ang doktora. So kung babae, tinatawag natin na doktora. Kung lalaki ay doktor. Kung lalaki, tendero. Kung babae naman, tendera. Emperador kung lalaki, imperatriz kung babae. At saka, doke, kung lalaki, or in English that is duke. And then, kung babae naman ay dokesa. So let's go move up. Oh, yeah. Tiyo, kung lalaki. Tiya, kung babae. Sa English is uncle and auntie. Abogado, kung lalaking lawyer, at saka abogada naman kung babaeng lawyer. Ninong, for godfather, and then ninang for godmother. Prinsipe, prinsesa. Prince and princess. Next. Ano naman? Ginoo. Ginoo is for Mr. Ginang for Mrs. Binata at saka dalaga. Okay, if unmarried, ito ay tumutukoy sa pag hindi pa nag-asawa ang tao. Pag lalaki ay binata, or sa Ilonggo, soltero, and sa babae naman ay dalaga. Sunod, kuya, ate. Labandero, labandera. Tama. Siyam at saka hari at reyna. Again, basahin natin ng sabay-sabay. Tulungan niyo ako magbasa nito. Ready? Okay, pag ganito ha, panlalaki, pambabae. Ready? Doktor, doktora. Okay, lakasan ang boses. Tindero, tindera. Emperador, imperatriz. Doke, dokesa. Tiyo, tiya. Abogado, abogada. Ninong, ninang. Prinsipe, prinsesa. Ginoo, ginang. Binata, dalaga. Kuya, ate. Labandero, labandera, hari, reyna. Okay. Sige. Subukan natin kung may naalala sa ating binasa. Ano ang gagawin? Pakibasa ng panuto sabay-sabay. Ready? Start. Hanapin sa hanay B ang katumbas na kasariang pambabaing mga kasariang panlalaki mula sa hanay A. Pakiguhit ng linya sa wastong sagot. Okay, sige, gawin na natin ito. Ito ang hanay A at saka ito naman sa kabila ang hanay B. So, i-connect natin ang linya.
Okay. Binata. Ito ay prinsesa, tindera, ginang, ninang, or dalaga? Dalaga. Correct. Okay. Sunod. Prinsipe. Prinsesa. Correct. Dito tayo. Ninong? Yes, ninang. Sunod. Tindero? Tindera. Ginoo? Ginang. Oh, yes. Flying there. Galing natin. Nakuha ba ang lahat? Sige, magpatuloy na tayo. Okay. Okay, so sa inyong operationalize mo, ating sagutan ang mga ito. So sa pagtatasa, number 1, ang ating panuto ay pakibasa. Sa longguhitan ang pangalan sa bawat pangungusap. Isulat ang kasarian sa patlang. Panlalaki, pambabae, walang kasarian at di tiyak. Ang gagawin natin, tulungan ko kayo sa numbers 1 and 2 at kayo ang magtapos sa 3, 4, and 5. Ready? Ang mga likha ng Diyos ay kaakit-akit. Okay. Ano ang pangalan dito sa pangungusap? Mga likha ng mga likha ng Diyos. Ang tinutukoy dito ay mga likha ng Diyos. Okay. Ang mga likha ng Diyos ay ano? Matutukoy natin? Marami. Mayroong lalaki, mayroong babae din. So, ang ating isusulat dito ay di tiyak. Okay, bakit di tiyak? Kasi mayroong mga babae, mayroong mga lalaki. Kahit man sa kahit sa mga hayop, mayroong lalaki, mayroong babae. Okay, next. Number 2. Ang lahat na mag-aaral ay masaya. Mag-aaral. Sige. So, ito din ay isang di tiyak. Bakit? Dahil may mag-aaral na babae, may mag-aaral din na lalaki. So, hayaan ko na kayong gumawa niyan ng number 3, 4, and 5. Pumunta na tayo sa susunod na gawain. Same ang gagawin natin. Tutulungan ko kayo sa numbers 1 and 2 at kayo na ang magtapos sa 3 and 4. Ready? I hope lahat kayo ay nakafollow sa ating activity. Pakibasa natin ng sabay-sabay ang pagtatasa number 2. Ready, go. Pakibasa ng maayos ang bawat pangalang panlalaki at pagkatapos suriin kung anong katambal nito. Pakikulayan ang iyong sagot. Pag sinabing katambal, meaning ang iyang nga other example, lalaki, ano ang katambal ng tatay na pambabae is nanay. Halimbawa, ang katambal ng kuya is ate. Okay, ready? Tatay, ano ang katambal na kasarian ng tatay? Nanay. So, kulayan natin ito. Anong kulay ang gagamitin natin? Sige, blow na lamang. Okay. Sana red, no? Sige lang. So, pwede niyong kulayan. Next, number 2. Doke. Dokesa, tindera, or ninang? Dokesa. Galing. Tandaan, magkulay ay kailangan malinis ang pagkakulay ninyo sa inyong module.
Okay, dito lamang nagtatapos ang ating lection ngayong araw. At sa inyong performance task, pwede kayong pumili sa performance task ngayon or ang sa ikalawang performance task natin sa module 2. Isa lamang ang inyong gagawin. So laging tandaan, grade 2, na tayo ay ginawang unique ng Panginoon. Okay, manalangin tayo before tayo mag-end. Close your eyes. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong gabay sa aming pag-aaral ng module na ito. Sana maipasa natin ng mga kabataan ang mga aralin ito at mga pagsubok. Tulungan niyo silang maintindihan ang bawat leksyon nila at manatili sa kanilang kaisipan. Kami ay nagpapasalamat ng lubos sa pangalan ng Panginoon. Amen. Goodbye, grade 2. See you again in our next module.